Back to school na dito sa Egypt at isi-share ko sa inyo ang sitwasyon tuwing nagbabalik ang bagong taon ng pasukan. Every year, paiba-iba ang date ng simula ng pasukan at ang Ministry of Education ang nag-a-announce. May mga school na sumusunod sa eksaktong date at may mga school naman na 1 week late. So, every year din, may mga requirements ang mga schools. At dito kayo magugulat. Dahil maliban sa tuition fee, meron pa silang mga ibang requirements. Ang mga school supplies. So, makakatanggap kayo ng listahan ng mga school supplies na kailangan nyong dalhin sa school at i-provide sa inyong mga estudyante. Anong ibig sabihin nito? Dalawa ang requirements nila. Bibigyan kanila ng listahan ng mga gamit na bibilhin mo para sa iyong mga anak at bibigyan ka rin nila ng listahan na bibilhin mo para sa school. Sa WhatsApp group kami nakakatanggap ng mga announcements. Sa mga requirements ng school, tissue. 3 packs ng tissue. So, 1 pack. Pangalawa, pangatlo. So, itong lahat na to, ipoprovide ng isang estudyante sa school. Maliban dyan, dry tissue yan. Take note. Humingi din sila ng wet tissue. 3 rin. Wet tissue. Okay? Imaginein ninyo. 50 students, magbibigay each of them ng ganitong mga. Tapos, maliban dyan, humingi sila ng glue. Isa lang naman para sa kanila. Ito para sa amin. Maliban dyan, humingi rin sila ng clays. Clay. Hindi ko alam kung ilan ang hiningi nilang clay kasi hindi ko mabuksan yung aking WhatsApp at naka-Arabic po. Basta ang daddy na ang nakakaalam kung ilan. Pero lahat ng mga binili ng dad, requirements sa school yan. Nakalista. Humingi rin sila para sa school to ng ilang? 1, 2, dalawa ba? Dalawang ganito. Ganitong pang-art. Yan. Para yan sa school. Kailangan namin i-deliver yan bago magsimula ang pasukan. Tapos, humingi rin sila ng ribbons. Para sa school yan. Papadala namin sa school. I-deliver namin sa school. Tapos, dami nilang hiningi. Humingi rin sila ng art papers. Humingi rin sila ng isa pang art paper na karton. Hiningi nila. 2 1, 2 dalawa ang hiningi nila. We don't know kung magagamit ba ito ng mga anak namin. Actually, maraming mga magulang na nagko-complain kung saan napupunta yung mga hiningi nila. Pero yun ang requirements, kaya sunod lang kami. Tapos, humingi rin sila ng isa pang art paper, pero ito foam. Kumbaga,
Buksan natin. Ito kasi, karton. Ito naman, foam. Naglagay rin sila ng requirements nito. Foam yan. Ayan ang mga requirements sa school. Yung ibang mga magulang dahil sa hindi basta-basta nakakabili ng ganitong mga school supplies. Aba, mahal ang school supplies. Nasa 2,000 ang mga to. Ang 2,000 dito, malaking halaga na dito sa Egypt. Ito para sa estudyante. Nag-require sila para sa estudyante ng hand wash. Ito para sa estudyante. Soap. Tapos, nag-require din sila para sa school naman ulit ng wait, Talia. Ano pa? Eye. Ay. Rainbow eye, rainbow eye. Kailangan mo ibigay to sa kailangan mo i-deliver to sa school. For what? For arts. We don't know. We put in the paper. We put in last the paper. year, ganito din. Last year, yung hiningi nila. Pero, 2 beses ko lang nakita sa anak ko sa art ng mga bata, yung pinadala namin doong eyes. Alam niyo ba to? 2 beses lang. So, kapag natapos na yung school year, ang dami nilang stock. Tapos, humingi din sila ng, wait, Talia, remove that. This is for clay. Board. Yan. Kailangan namin tong i-deliver sa school. Kung nakikita nyo. Yan. At humingi rin sila ng popsicle. Hospital. 2. Isang maliliit, isang maliliit, isang malalaki. Ganito. Ganito ang nakakatuwa kasi ang dami naming dapat bilhin para sa school at para sa estudyante every year. So, how about yung mga hindi maka-afford? Okay. Requirements, kasi kailangan talaga ganitong brand. Last year, kailangan talaga ganitong brand. Required talaga ganitong brand. Pero this year, hindi naman inask na kailangan ganitong brand. Last year yon. Pero this year, hindi sinabi na ganitong brand dapat. The one on the dining. Yes. Itong mga konting natira dito para sa estudyante namin. Katulad nitong envelopes, notebooks, tapos itong isang pack ng tissue, tapos para sa estudyante namin. Yan lang ang para sa estudyante namin. Itong mga to para sa school yan lahat. Dahil nasa WhatsApp group kami, nababasa namin yung mga reactions ng mga magulang tungkol sa mga hinihinging requirements. Sa experience namin last year, hindi nagamit ng estudyante namin lahat ng mga pin-provide naming requirements, supplies. Konti lang nagamit nila. Lugi kami. Pero wala kami magawa. Yung ibang mga magulang, hindi sila nagpo-provide. Pero paulit-ulit silang nire-remind ng school na mag-provide. Dahil gagamitin ng anak nila
sa activities yung mga supplies na yon. Ganito ang situation dito, every year na nag-o-open ang school. Private man o public. Siguro sa public, mas less ang requirements na never kong na-experience sa Pilipinas nung nag-aaral ako. At kahit na ngayon na nag-aaral yung anak ko, yung panganay ko sa Pilipinas, hindi siya nagsasabi na nagre-require yung school ng ganitong supplies.